Magandang araw mga kaibigan. Nakakalungkot na balita itong pag-usapan natin ngayon. Sa post ang balita ngayon 5 minutes ago. Title, Dollar refuse to be exchanged at the airport because of corruption in the Philippines. Okay? Grabe na kasi yung balitang-balita sa buong mundo ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Yan ang ipinagmamalaki, bagong Pilipinas! Walang korap! Ito. Kakahiya, nakakadismaya. Media personality Gretchen Ho shared a shameful and disturbing experience after a money exchange counter at Gardermoen Airport in Oslo, Norway, refused her relative to exchange only $300. According to Ho, the female teller at the counter allegedly said, "You came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines." Ano ba ito? Kakahiya naman. Auntie Claire. Ano naman ang masasagot nyo dito? Bagong Pilipinas man kaya? Ito ba ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos administration? Nadadamay ang mga kababayan natin sa ibang Ulitin ko You came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines. Ho shared that her relative are with some friends and even told them to just exchange money elsewhere because they will not accept at the airport exchange itself. Sabi ni Gretchen Ho, this family member, along with a group of friends, told me they were asked to exchange their money elsewhere but not at the airport. Family member was just trying to exchange $300. In her post, Ho can't hide his frustration with the incident. Terrible. What are we going to do about this? Pilipinas? Mag-rally pa kayo? Anong rally nyo? Pangulong Marcos, ikulong mo ang mga magnanakaw. Ganun man ang inyong sigaw. May nakasuhan na ba? Wala pa. Tama. Anong gagawin natin? What are we going to do here? According to Ho, he has submitted a report to the Philippine ambassador in Norway to address this incident. Many netizens expressed dismay, saying this incident reflects how the Philippines' reputation was affected in the eyes of other countries due to issues of corruption and money laundering. The simple exchange of dollars led to shame and discrimination. Proof that corruption in the government has a direct impact on the honor of every Filipino. Palakpakan natin ang bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Sabi, wala daw pakialam ang Pangulo dyan. Wala siyang kinalaman sa korupsyon. Wala siyang kinalaman sa korupsyon. Kasi ang korupsyon nandun man lang sa House. So dapat ikulong o kasuhan, ganun lang daw. Kaya lang, damay tayong lahat. Kaya parang nahiyan ako mag-travel din sa ibang bansa. Makita tayo ng mga ibang nasyon. Ayan, Pilipino yan, Mga kurakot ang mga $300 lang.
Kasi, mukha pa lang natin, alam nila, Pilipino tayo eh. Madali tayong madistinguish. Ako, biyahe ako sa ibang bansa, lalo na sa US. Alam ko na malayo pa lang, Pinoy ito. 99% pag nakita ko, makita ko rin yung kaibahan ng Vietnamese, Chinese, Thailand, Malaysia. Ibang-iba ang ano ng Pinoy, makikita, kaya makikilala. So, parang ayoko nang mangibang bansa. Madamay pa tayo dyan. So, ano na ngayon? Nasaan na si Saldico? Nakita ng kababayan nating Pilipino na litratuhan siya sa Portugal. Sabi niya, wag naman, wag. Gumaganon pa siya. Kaya lang, wala. Ang Pilipino, galit. Kahit saang panig ng mundo, may Pilipino. Nakikita nila yan. Mukha ni Saldico. Kaya malalaman natin kung nasaan. Portugal. Kasi nga, di ba, ang report nasa Spain. Madrid, Spain siya. Madrid, di ba, magkalapit lang ang Portugal at Spain. Cross border lang. Namasyal siguro doon. Nakita ng kababayan, pinicturean. Kaya, yun, nakita. Ang tanong, nasaan si dating Speaker Martin Romualdez? Tahimik ang kamera. Ang huling balita is nag-request ang kanyang opisina ng travel clearance. 14 days, magpagamot daw sa abroad. So, ano nang nangyari? Pinagbigyan na ba? Pinabiyahe na? Mabulagta na lang tayo later on. Wala na, nakalabas na. Sa ibang bansa si Congressman Martin Romualdez at hindi na babalik dito. Investigasyon, ICI, Blue Ribbon. Ano kaya ang direksyon ng Blue Ribbon Committee ngayon na magkakaroon na ng bagong chairman? Sino kaya magiging chairman? Ano kaya ang tatargetin niya? Senador? Congressman? Kumusta na ang pasabog ni Master Sergeant Orly Gutesa? Ipupurso ba nila yon o tatabunan na lang? Ay, nako. So, nakakawalang gana itong nangyayari sa ating bansa at pasalamat tayo sa presidente na wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. Sa mga nasa alipores lang daw niya, huwag nating idamay ang Pangulo, sabi ni Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo. Oo. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. Sumepro. Oh. So kada adlaw kada ka trabaho. O taga-adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Domingo pahulay.
So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Supporter mo yun. Ragid pagpalit bugas, unsa pa de kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.